Sorry naman, nagtanong lang naman eh. So sige, kumuha na kayo ng papel. Bilisan nyo na. Sinong may 1/4 dyan? Jed, may papel ka? Oo, meron. Guys, may papel si Jed. Wow, sinigaw mo pa talaga. Uy, pahingi naman, Jed. Ako din, dalawa. Ako din, Jed. Ako din. Wow, nag-aaral ba talaga kayo? Hindi naman ako makatanggi nun kasi baka naman isipin nila na napakadamot ko. Kaya binigyan ko na yung humihingi sa akin. Hanggang sa buong klase na yata yun ang hingi sa akin noon. Kami rin! Ako din! Pahingi! Ako din! Pahingi, ako Jed! Tatlo! Kasama yung katabi ko. May time pa nga noon na naubusan talaga ako ng sarili kong papel. Hala! Wala nang natira. May papel ka ba? Meron, kaso 1/2 to eh. Hatiin mo na lang. Wala akong gunting eh. Pero, sige. Oh, ayan. Salamat. O diba, ako yung namigay ng papel nun, pero ang ending, ako din pala yung manghihingi. Oh, Jed, may ballpen ka ba? Pahiram din ako ah. Hindi mo pa nga nababalik yung hiniram mo nung nakaraan. Isang linggo na sa'yo yun ah. Kaya simula noon, salip na papel yung dalhin ko nun sa school. Lip tint na lang yung dinala ko nun. Joke lang. Kung noong elementary, bawal ang mahaba ang kuko. Nung high school naman ako, bawal ang mahaba ang buhok. Sa school namin noon, pinagbabawal talaga yung malago ang buhok ng mga lalaki. Kaya naman once a week, pumupunta yung principal namin sa bawat classroom para i-monitor yung mga buhok ng mga lalaki noon. Pero thankfully, never naman ako nagupitan noon. Hanggang isang araw, naglibot ulit yung principal namin noon sa bawat classroom. Nakalimutan ko pala magpagupit noon kaya malagong-malago yung buhok ko noon. Kaya ang nangyari, isa ako sa pinalabas ng classroom namin noon para pumila sa barbershop ni Madam Principal. Barbershop pala ang tawag namin noon sa office niya kasi kapag pumasok ka doon, siguradong may bagong haircut kapag labas. At that time, usong-uso pa lang sa school namin yung ganitong gupit ng mga lalaki. Ako naman yung gupit Jose Rizal lang lagi, yung parang hinimod ng butike, ganon.